Good evening, Governor. So I'm happy that the provincial hospital buildings are already improved. However, when I was invited by the Diocesan Electoral Board, I texted everybody to ask for their questions. So here comes one of the questions. How can they improve the services of NOPH in terms of attitudes of some personnel from up the hierarchy down? So many patients have the same complaints of unfair treatment. So our problem really is, unfortunately, our people are, the low-income class goes to NOPH. Ang uban, dili na ganahan mo ato sa NOPH kay nagoy mo complain nga singkahan sila, and they are forced to go to the private hospitals. Once they go to the private hospital, they cannot afford. So here comes another question. We know that the public sector of the hospital have a budget monthly. What's it? Have a budget monthly for the public sector. What can you do to implement that in the private setting? Kaya ang problema man God, the level, the class DE, because of the attitude sa provincial hospital, goes to the private, and they cannot afford. So now comes, when they are discharged, they're asking for financial help. Unfortunately, gamay ra daw ang mahatag sa mga private hospital. So if you become the governor, how can you change this one? Or can we change the attitude of the, lisod man kayo ng gwapo kayong building, pero ang sulod, dili pud gwapo, dili gyapon consume or magamit sa atong katawan. Thank you, Doc. First question is to change the attitude of the personnel manning the hospital. It is a challenge really of being a governor to change the attitude. Kaya muna pinakalisod. To change the attitude is not to you know, to go against the flow or what this person ganahan. Ang akong gihimo is that una, ato ang one of the reasons why na I am in contradiction to your kwan, sir, nga parehas pa ni sa una ang provincial hospital. Lahi na gyud ni kayo karon. Una, akong gi-introduce tong moral recovery, kada bang recovery program diha sa atong hospital, and that will include kanang bang pag-seminar sa ato ang mga personnel kabahin sa maayong pamatasan sa ato ang pagserbi sa ato ang mga katawhan na ata na ongoing ang atong program, pero it will cost a long process. But I would like to tell you that this is very different from katong nangagi pa, nangagi na. Because ang una, para nato mahimo nga mausob ang batasan sa mga nagdumala diha, sa una, tungod sa kagamay sa hospital, na dili gani nato ma-determine ang dugo sa gidunggab o ang dugo sa gasukag dugo. Ang atong mga nurses ug doktor diha, puro gyud na siya mga problematic o puro gyud na murag mabaarag pasensya. Munang atong gi-improve ang hospital so that na-relax ang ilahang pagtrabaho. Na-determine nato ang doktor, na-determine nato ang nurse, na-determine nato ang mga pasyente, na-segregate ba. Dayon, gapadayon na atong recovery program. And then, atong gi-introduce, gani na paron sanggol na yung panlalawigan, nga akong i-standardize ang ilahang mga salary for nurses and for GOs. In fact, that is almost 1 year nga nakabinbin na diha. Ang ako ang request nga ma-standardize ang sweldo sa nurse 1, nurse 2, because kadaghanan sa atong nurse nang resign tungod kay gusto nilang mas mahal man ang abroad. So munang in order to cope up that gap, ato ang gi-introduce ang pagsaka sa ilang salary, and then also the GOs. Imbis 300, gidugangan natong tag 200. Naapa na ron sa sangguni ang panlalawigan. And I am hoping that after this election, daghan ang sangguni ang panlalawigan nga makaintindi, makasabot sa atong struggle. Because under my 25 years program in the provincial hospital, ingani ni Doc,
naatay gitawag o kanang pag-improve sa building. Karong medium term, kay 10 years naman ko. Ang medium term to complete the 1,000 bed capacity. Kumplito na ng building nga. O makomplete na nato ang 1,000 beds. Sa ato pa, wa pa na ma-approve sa sangguniang panlalawigan ng budget. And then, that includes the improvement sa ato ang salary. Ang atong recovery program. Dayon, muna, sa aron ang 25 years nato nga gidamgo, ato nang makabot sa hinay-hinay. Tungod kay, natay programa po diha nga, ga-train ta sa atong mga doctors. Nga mahimo silang espesyalistang doktor. Nga ang akong gusto, gwapo na unya ang building, ang mga nagdumala ng mga doctors, puro na espesyalista. So that is included in the 25 years development plan. So, I think, kung ano siya, Doc, mura ni siya o comprehensive ang approach to change the system. Lisod ang pag-usob sa batasan sa tao. Pero sa hinay-hinay, dili lang nato inong usbon ng atong iyang batasan, atong bunalan, ato silang kastigohon nito. Psychological ko, aritas agi sa pikas para maka-realize sila nga sayop sila. Okay, sa ato ang nadungog, medyo problemado gyud kay ang gobernador. Nadungog nato nga dili siya kabalong mutubag sa pangutana. Unang problema sa iyang dili gyud siya makasabot ni resulta na lang hinuon siya sa paghimo og mga baka ng mga information. Number 1, gipangutana siya sa mga kinaiya nga dili maayo sa mga staff, bisan sa mga doctors o ingon man mga nurses, sa kinatibuk-an ng mga medical staff o mga siguro, lain pang mga involved ng mga employees. Ang giingon nga, doon ay mga kinaiya nga dili maayo. Nga maoy giangalan ang atong mga class D and E na resulta na hinuon nga dili na sila ganahan nga magpa-ospital gumikan sa ilang mga kasinatian o ilahang nadungog ang mga kasinatian sa uban. Unya, ingon lang pag-istorya nga dili ko ni pariho sa karaan nga ospital. Unya, moingon pod ang gobernador nga doon na siya moral recovery program. Kani man ko nga mga baka ka informations nga ingon ani, dili man ko ni angayan nga gamiton niya nga maoy iyahang sumbanan pagtubag kay dili man ni maogyoy direktang pangutana kani manggong kahimtang sa karon sa pagtratar sa mga pasyenteng pobre sa class D and E. Unyang ikaduhang pangutana mahitungod sa budget nga gialokar public funds para sa hospital. Kung ugaling mo transfer ang class D and E adto magpa-hospital sa mga pribadong ospital, unsa may ika sarang or mahimo sa gobernador kung mapili siya nga niangal man ang mga class DNA nga gamay rapod ang madawat nga suporta sa mga pasyente nga adto magpa-ospital dito sa mga private hospital. Technically, og gitarong lang og tubag sa gobernador kay wa man niya matubag ang ikaduha, wa man siya magisgot sa budget because doon ay more than 50 million budget per month sa ato ang ospital. Pero ang problema sa 50 million budget per month sa laktod pagkaistorya, dako na gyud unta kay na kung gamiton na sa mga maospital o sa mga kahimanan nga mao'y idapat ngadto sa mga maospital para dali ilang kaayuhan. Mo grabe ang sakit, gumikat kay dili man maigo dayon sa kakulangan sa tambal, unya kakulangan pod sa mga eksperto sa atong mga medical doctors nga dili gid sila espesyalista sa pagkangalan nga ang ospital nato sa pagkakaron is na-demote gikan sa tertiary paingon sa secondary. Maong maingon ta nga ang gobernador nalibog siya iyahang itubag, siguro maingon ko di mapud pwedeng moingon ta nga nakalitan siya sa pangutana, di mapud pwedeng moingon siya nga wa siya kabang kaagan kay sa kadugay na niyang naglingkod nga gobernador isip sobra sa napulo ka tuig. Unya ang iyang hunahuna nakaangkla ra gihapon sa giingon nga sa karaang ospital, itandi sa karong ospital wala may angal, wala may complaint sa karaang ospital, may tungod sa management, labi na gyud sa karakter sa mga empleyado, sa mga medical staff. O ikaduha, nakita man pod nato nga
mao man gyud ni siya existing problema karon nga niangal gyud ang mga class D ani kay mo may daghan nga magpa-hospital sa to provincial hospital. Ini panahon na medyo nakita nato nga dili kayo sinati sa gobernador ang kinaiya sa iyahang mga empleyado sa provincial hospital ug sa uban pang ospital. Dili pud gani niya kinaiya nga makasabot sa tunay nga kahimtang sa mga klase sa tao nga naa sa class D and E. O labaw nang dili niya gustong ibulgar ang epekto sa more than 50 million nga budget sa ospital sa matag bulan nga maoy gi-allocate gyud dinha sa ato ang health budget para sa mga ma-ospital kay ngani sa pagkaron usas giangalan ni ana mao man gyud ang kakulangon sa tambal makapalabad gyud po nag-ulo sa mga medical staff kuno galing kulang sila sa mga laboratory supplies o ingon man sa mga medical supplies gumikan kay wala manggod ma-apply sa governor ang universal health care. Diin mo tay magpuno sa tambal o maghimong equip gyud, fully equipped sa mga medical laboratories kay lisod ba puno magtambal ka unya kulang ka sa kaymanan para sa prognosis o sa diagnostics. Kay siguro mag-agad ra magkagunsay imuhang maobserbahan dili man gyud katong naagi laboratory nga mas mapadali. So sa klarong pagkaistorya niresulta ang gobernador sa pagpamakak na lang o dili maka-answer, iha na lang konsumahon ang time para nga mahuman ang time of answering para dili yun niya mansira na kinatibukan sa question. Nga gipangutanan niya gikan ni Dr. Ko nga maoy usa sa mga panelist ni aning panahon na sa interview nila sa Candidates Forum. Follow-up question, Governor. Any plans on how to implement universal health care, UHC, for the province of Negros Oriental? Actually, I am ready to implement that universal health care program. Gapaabot na ko ana. Because that was being introduced last year or 2 years ago. Naabtan lang tag-pandemya. And I am ready. I was already in training, seminar, nakadawat gani ko award. Adili ingon nang hambog ta kay budlay man na. Sa DOH for preparing this health program. I am ready. Okay, dining dapita, madungog nato nga gi-introduce na dili kay giingon nga karon niaging tuig or 2 years ago. Gi-introduce na gyud sa ato ang nasod ang universal healthcare. Ang problema lang ang pag-implementar nga wala gi-implementar sa governor diri sa ato ang healthcare system sa Negros Oriental. Gikan gyud sa Negros Oriental Provincial Hospital hangtod sa tanan nga mga district hospital o mga community primary hospital. Makita gyud nato nga inutil ang ato ang governor sa implementation sa mga programa. Ang naamanggod sa Universal Healthcare Program, number 1 gyud nga malibre na gyud ang hospitalization sa ato ang mga kaigsuonan. Buta nga dili gyud unta angayan niya nga balibaran, buta nga dili niya pwedeng ibaliwala. Kay ang punto manggod sa mga PhilHealth nga mga members nga sila malibre totally ma-shoulder tanan sa PhilHealth ang ilang mga galastuan o makabaton sirog zero balance billing. Ining panahon sa pag-igo sa pandemya, nadungog nato nga pinakataas nga presyo nga gihatag sa mga dunay grabe nga COVID, 750,000 ang gialokar sa gobyerno. Ang katong less ni ana moingon tang nasa mga 450,000. Unya ubos pa gyud ni ana, assured na gyud more than 100,000. Gikan na sa gobyerno nga subsidy. Karon ang nahitabo ni ana og tan-awon nimo ang gidaghanon sa mga COVID patient nga niagi dinha sa provincial hospital. Wala pay labot tong mga naa sa gawas nga ilahang i-cover. Technically, ma-inpatient o ma-outpatient doon ay allocation nga kwarta sa gobyerno nga mag-agi sa PhilHealth program.
So dako kayong kwarta ang nadawat sa ato ang kagamhanan provincial nga mo'y nag-manage na ining ato ang ospital ug ingon man sab sa mga district ug mga community primary hospital. Nakasakit ko dili ug wala man gyud niya ma-implement. Maganto sa nga to ang mga tao nga mga kaigsuunang Negrosanon nga muadto sila sa mga buteka pagpalit sa ilahan tambal gumikan sa kawadon sa tambal. Unya wala po'y klaro nga accounting nga mahitabo gumikan kay wala man gi-apply ang Universal Health Bill nga ang iyahang programa sa Universal Health Care Program matagad gyud unta ang tanan nga mga kasulbaran sa tanan nga mga mudunggo dinha sa ato ang ospital. Ang ato makita dinha nga sa dihang mudunggo ngani dili COVID ang hinungdan, nadamagan ang uban lain ang ilahang gipamati sa ilahang lawas unya to end up COVID ang ilaha karon nga ideklarar. Kana siguro gumikan sa gidakon sa kantilan nga madawat nga gikan sa gobyerno padulong sa ato ang ospital. Pero unsa may katarungan nga dili niya i-implement ang Universal Health Care sa ato ang mga ospital sa Negros Oriental. Nga kung but sabton mao man na siya balaod nga maghatag og katumanan ng tanan natong mga uyamot katong mga kabus o yanon natong mga lungsuranon nga magdaot mulandig sa tambalanan bisag dili pa COVID tagamtaman nila ang serbisyo medical sa ato ang provincial hospital o gingon man sa district o community primary hospital. Bisan pagani ang mga lying in apan ngano nga niining panahon na madungog nato nga inutil gumikan kay wala gyud sugdi na ay training naka-award pa manggani. Pero unsay rason after the award nga dili lang gihapon korporado ang ato ang gobernador nga iyang implementar ang Universal Health Care Program samtang nasayod siya nga ubay-ubay sa mga kaigsuunan nato dinhi sa Negros Oriental mga kabus. Bisag moingon ta pag-istorya nga itago nato ang kamatuoran. Pero ang kamatuoran naghatag nato sa saktong salabutan. Jutay ra sa ato ang mga kaigsuunan sa Negros Oriental ang nag-income og above poverty line. Gikan sa 25,000 ang ilahang bulan pataas. Jutay ra. Kadaghanan sa nagsweldo na apagani ilalom sa 10,000 matag bulan. So di modo dako kayo ang obligasyon o responsibilidad sa gobernador nga iyang atimanon ang healthcare program, ingon man ang healthcare facilities. Daghang kwarta nga nagsulod kanunay gikan sa PhilHealth paingon sa ato ang mga ospital. Labi na ni adtong mga kadaghan bisan gani ang 4-piece member, membro man pod sa PhilHealth. Ug doon na pay daghan kayong government sponsored PhilHealth subsidized sa gobyerno nga maingon nato dili gyud ang ngayan nga magkakulang-kulang. Kay bisan pa man o public hospital nagdawat man gihapon na siya, nagprocess man gihapon na siya sa PhilHealth program. Og dili na to madinay nga pinakadakong kinabuhi sa ospital karon na agyod sa subsidy nga mahatag agig bugti sa mga na ospital nato sa PhilHealth program sa atong nasod. Mao na siya kamatuoran nga ang atong gobernador naglisod og unsaon niya paghimo ang implementation sa program dili gumikan kay wala siya kabangkagan, dili lang siya interesado, gumikan kay makita nato nga ang effect sa kwarta nga ilang madawat dili man gyud kusang makabalo ang ato ang makaigsuunan nga mga kabos iyano og na nagkalisod sa dihang modunggo sa tambalanan dili man gyud gani masayod kun unsa ilang mga benepisyo nga makuha kay ang tanan nga masayod ra sa mga ibayad sa PhilHealth sila ra man gyud nga naa sa ospital. Unya og doon naman gani mga subsidy sa mga tambal nga mga pamaliton sa gawas, ang pangutanan na pod ang reimbursement. Unsaon nato nga ma-secure ang reimbursement kay kadaghanan nga problema karon naagian ako din ako sa provincial hospital sa una. Ang tanan nga mga receipt kadaghanan ako mabantayan gikan sa mga butika, computer generated receipt. Nga dili gani makaabot og 6 months mapanas na. Unya mo reimburse after a year. Mo reimburse after 2 years. Ang question niya, unsa pa may makita, unsa pa may mabasihan.
nga naman pod nga kinahanglan pa natong mogamit og lain pang pamaagi nga ugbot sabto naa naman untay pwedeng stock nga mga tambal nga pwede magamit sa mga common nga mga sakit nga molandig sa tambalanan sa provincial hospital. Di mo do nga ako lagi ikasulti ang kana ragyong nagpadalagan sa ospital maoy labawng nasayod kung unsa ang anomalya sulod sa ospital nga maopoy hinungdan nga nung dili implementar ang universal health care program sa atong gobyerno. Concerned sa environment actually. So usa sa inin na sa health is environment, no? Environment. Unsa nimo go tungod sa kaduganan mo sa mga 10 years you said nga you were the governor. Unsa may plano nimo nga kanang sistema gikan sa bukid paingon sa dagat nga ma-connect nato ni tanan ang pagprotektar sa environment nga makaapektar pod sa livelihood. So, nakita mo nato ang connection sa tanang mga butang. In fact, gani ang health napiktuhan pag yun. Unsa imong vision ani? Unsa imong mga plano kun matagaan pa ka o tulo pa ka tuig no nga governor unsa niyo Balik. Kana Pag-connect. pag-connect kining tanan. Wapo ang health. Problema lang binagsa siya pag-implementar dili nato makita gudayon ang resulta. Sige go. Ang pag totally develop sa province kinahanglan doon na tayo comprehensive approach. Ako dili ko perfect nga gobernador. Maminaw ko og mga experts. Maminaw ko mga experts sa environment, maminaw ko mga experts like doctor. Depende ko ka doktor atong decision nako atong pag lockdown. Sila mo yung nagkuhan ako. So, as I've said, dili ta doktor. I know that it is interconnected. Unsa imong gihimo sa bukid, munay mahitabo sa dagat. And I am very much affected to that because I am a fisherman by profession. Nganong nihinay ang kuha sa isda tungod sa massive siltation every year. Kung na-silt, asam na paingon, di yun na mo angat. Paingon ko na dito sa coral reefs. It will cover the coral reefs. That is the reason why na-depleted ang atong fish catch. So, ang atong gipanghimo na, wala na tagaplano. We are implementing the environmental laws, the environmental programs, nga mapabalik na to ang atong environment. Like for example, atong gidungangan ang atoang budget for bantay lasang. So that, may nalaman, maprotektahan nato ang mga lasang forest covered nga nahibilin karon. And massive ang atoang program para sa reforestation program. No, it's not only reforestation, tree growing program. Because I am a lover of environment. In fact, sa akong lugar dito sa Pamplona, tanong yung kong mga karaang kahoy di silalong. Because as I said, what you do in the hinterland will affect the silong. Interconnected guni siya. So muna'y focus yun ako. I am now implementing. Wala na ko plano. Kaya naminaw na ko sa mga experts sa environment. Thank you. Din dapita medyo makita na to nga dunay kalibog yun ang dagway sa governor. Nalibog siya unsaon niya pagtubag kaysa to ang naobserbahan iyahan na ganing giapil og mention ang iyahang lugar dito sa Pamplona diin gatukod siya mansyon, gatukod siya restaurant, Cafe Alicia sa forestal area nga unta dili gyud man na siya pwedeng butangan og mga installation sa maana. And it remains a government property. Kaya iyahan man na sa forestal, dili man na pwedeng makuha, di man na pwedeng ma-alienable. Unya karon ang iyang gibuhat, na-mention siya nga, lover of environment siya, pero nagtanom siya og kahoy ilalom. Wala siya gatanom og kahoy dito sa imabaw. Sa ilalom siya, og sa iyang pagtanom karang kahoy, ningon siya nga interconnected. Ang problema nga, nakita na ko nga sa dagway sa governor, kanina pong iyahan na po nga resultas pagpamaka. Kay ningon siya pag-istorya nga kana po nung kahimta nga samaan na siltation nga wala ko noy siltation nga mupasakas taas usa man guna siya ka-denial. Kay kung ato ang sabton sa pagkakaron ibase sa nakog una kanang ningon siya massive reforestation, wala man gud siya nagpakita datos, wala po'y nasayod kung asan dapitan ng iyahang massive reforestation.
Kay mingon tagmasib ubay-ubay. Unya daghan nga area siguro ang gi-cover. Niingon siya, nagbutang siya dugang budget para sa Bantay Lasang. Dili magud ang Bantay Lasang is reforestation. Meaning dili pagpananom nagkahoy. Pagbantay ra na. Unya karon nakadungugan nita nga pipila sa mga Bantay Lasang nahimo karong mga problemado kay ngani dunay kaso sa mga pipila nga nangambush og unya katong naay giambusan nga ginganlan og Tata Mendoza sa Barangay Kalumbuyan, Bayoan City. Ang suspect na ilhan man gyud nga naay ID sa Bantay Lasang. Dili man gyud trabaho sa Bantay Lasang ang pagpangambus. Og moingon magani nga kanang mga taga Bantay Lasang, gi-assign na Bantay Lasang. Wala na ko'y question kung ugaling kanang mga tao nga gi-assign din ha. Gitagaan nagpribilehiyo sa gobyerno gumikan kay mga rebel returnee na sila. Ang ako lambot pasabot nga dili unta musangko nga ang identity maapil unta ni sila sa mga government project, dili kay maapil dito sa ingon anang mamanhig og tao. May nalang gani kay nabuhi ra putong ilahang gipang pusil nga tulo ka buok. And number one of that, nakakuha tag footages sa iyahang kaugalingong mga pulong sa interview nato ni Tata Mendoza. Technically, nakita na po nga dili gyud ingon nga ang attachment sa assignment ni ining mga Bantay Lasang is preferably pagbantay sa atong kalasangan. Dili pod ingon nga apil sa mandato sa mga Bantay Lasang nga magtanong og kahoy unya tawag og reforestation. Naagyo na sufficienting budget ug sufficienting datos nga mopakita. Unya kanang giingon nga tree growing trees, unless dagway kung makapakita ang gobernador nga doon na siya mga memorandum nga or executive order nga niadtong mga panahon na nagtali or naglatid sa gitawag nato kaning iyahang Bantay Lasang na involved aning tree growing nga pagpananom o kaning gitawag og reforestation. Ang nakasakit manggod ani kay sa pagkakaroon nakita nato nga ang massive dinhi is kanang quarrying. Gibungkag ng mga ligon kayong pundasyon sa bato sa mga kasapaan, napag yung mga kabukiran, gumikan sa quarry. Unya, gumikan sa kadaghan sa Tibok Negros Oriental nga mga quarry karon. Diin ang mga quarry sites naghihimo sa kunang ginong extraction. Unya, naghimog mga aggregates nga mo'y ilahang gamiton nga ilahang makuha gikan sa ato ang mga kabungturan, gikan sa atong makasapaan. Sa pagbulog manggod sa tubig panahon sa mga kalamidad, baha, gumikan sa gidaghan sa tubig nga dala paingon dito sa kabukiran. Ano ron gyud to? Unya pag anod ato wala na ligon nga mga bato nga pundasyon. Unya ang mga kabukiran nga hagdaw na ang katong mga residues ato niya, ato gito padlason gito paingon dito sa mga agian nagtubig. Unya kana siya mauna siya karoy niigo padulong dito sa kabaybayunan, unya nitabon dito sa mga submarine beds nato. Diinto dito ang mga corals nato. Ang pinakasakit nga nakita nako, tinuod ng iyang giingon nga depleted. Pero ang rason manggod sa depleted dili manggod gumikan kay natabunan tanan. Depleted gumikan kay mupahawa ang mga isda sa mga natabunan, pero pinakasakit kanang iyahang dako nga pangisdaan nga kubkub nga arminda, labi na gyud ang indigenous niya nga magbahis gyud na siya ng Tanyon Strait sa pagpanguhaan ng mga isda. Kadaghanan gyud sa iyahang makuha nga bagang duot gyud na permanente kanang mga budburon nga gitawag na siya sa Tinagalog og galunggong, unya gitawag na siya sa English og kanang round scan. Ang problema manggod ni anang iyang pulo nga niingon nga depleted ang isda, wa na gani mabilin sa mga gagbay mga mangingisda. Gumikan kay ang pagsulod sa iyahang dakong panagat ni anang maong area dili na gumikan sa siltation, gumikan na sa ilahang intrusion, sa ilahang pagsulod sa mga lugar nga dili pwedeng pasudlan sigon sa balaod nga nagkanayon nga ang 15 kilometers sa mataglapihan dili pwedeng pangisdaan. Ang rason dili ang siltation, kundili ang ilaha karong pagpahimulos sa mga dagkong mga mananagat nga maopoy giangalan sa mga gagmayng mangingisda.
In short, ugatong tanawon ang iyahang mga pinulungan, nalibog siya. Munang ang iyaha karong sinultian, stammering, nang magkanga-kanga siya, o niya ang iyahan delivery, bisan pagagunit siya papel, dili yun sufisyente nga magamit niya sa iyang ipanubag sa mga pangutana, kay ang na-generate sa iyang una-una ang mga bakak naman nga mga information. Kay pagkangalan nga nagtago siya bakak, wala man niya gisulti nga ang iyaha di ay gipatungan sa iyahang mansyon din na sa Pamplona, San 9, Barangay San Isidro, Pamplona. Kana manggong lugar manggod nga forestal, nga dili pwedeng ma-alienable. Kanang tukuran sa ilang restaurant nga Cafe Alesia, forestal manggod po na. O nya wala po'y rason nga kumingon ta forestal, nga nung adtos ilalong magtanom. Kinahanglan ang pagtanom, naagi na siya dito sa first is kana yung protections of the rainforest, mao gyud unta na. Pero wala man niya gi-mention. Meaning to say, wala gyud siya kabang kaagan ana mga butanga. He is the governor who doesn't even know sa iyahang lugar nga iyahang gi-manage. Dinhi ang management crisis nga nabati nako gikan sa iyang mga pinulungan. Arita sa lain niya nga mga punto nga iyahang arita sa lain issue no nga gi-follow up sa nangutana si Dr. Oracion. Kani mo'y lain sa mga punto niya.